Alright, sige. Establish lang po natin. Okay na si Attorney Tolosa. Attorney Tolosa, magandang umaga. Si Joel po ito at saka si Weng. Magandang umaga, sir. Ako, Sir Joel at Ma'am Weng, magandang umaga din ako sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, Attorney, sa Lunes na po ang impeachment trial. Kamusta po ang paghahanda po ng prosecution team? Handa naman ho tayo sa lahat ng scenario na pwedeng mangyari sa June 6, no? At tuloy-tuloy ang paghahanda, no, para sa pagpresenta ng mga testigo at ebidensya natin sa paglilitis na to. Okay. Meron pa ba kayong loose end sa preparation ninyo, Attorney Tolosa, na kailangang ayusin para masiguro natin na by Monday, latag na lahat? Wala naman, no. I think this point, we've already anticipated, no, ano ho yung mga bagay na mangyari na inaasahan natin mangyari sa July 6, no, pati na din ho yung mga witnesses na una ho nating ipipresenta ukol ho dun sa article ho ng grave threats and assassination plot dahil yan ho walang tatalakayin. Okay, pumayag na po ang kampo ng Vice Presidente ang depensa na buksan yung kahon ng BIR, no, na naglalaman po ng kanyang mga tax records at ang kanyang asawa, no. Yun nga lang ang condition po nila Executive through session. an executive session. Oo. Ano, papayag ho ba ang prosecution po dito? Hindi ho, no. Sa tingin namin, ang posisyon namin dyan, dapat ho, walang rason para buksan ho to sa isang executive session, no. Dapat ho, part to, no, ng normal pre-marking proceedings, no. So, pero minabuti ho namin na hindi na ho yan lalong pagtalunan pa during pre-trial proceedings. Baka maging rason pa ho, no, para hindi matuloy ang hearing sa July 6. And we think this is one of the matters that will be tackled and resolved during the first hearing day po. So ibig sabihin, depende ito, Attorney Tolosa, sa botohan ng mga senador, ng mga senator judges, kung ito ay bubuksan in public or papayagan in executive session. Tama ho yan dahil under the rules, no, itong mga ganitong klaseng motion, ang presiding judge ho, ang may authority to rule on them. Pero kapag meron ho siyang option dyan, no, na let the entire impeachment court decide on it, or kung meron hong magre-raise ng objection sa isa sa mga senator judges, ang mangyayari ho ay di-divide ho nila ang House at pagbobotohan ho nila. Gaano po ba kahalaga yung laman ng BIR box na ito? Bakit kailangan pagtalunan? Bakit kailangan igiit ng prosecution panel na dapat ito mabuksan in public? Tama ho, no? Dahil kahit na meron pa ho kami mga ibang ebidensya, no, na nagpapatunay, no, o magsusuporta doon sa article ho ng Unexplained Wealth, para ho sa amin importante pa rin ho ito dahil dito ho nakalahad, no, dahil ito ho ang mga ITRs, no, ang mga ang dokumento na to, dito ho yung opisyal, no, na diniklara ng hong respondent at ng kanyang asawa at ng kanilang mga negosyo kung ano ho ang kanilang mga kinita, no, ano ho kanilang income during the relevant period. So now, ito ho ay kailangan suriin at ibangga dun ho sa kanyang mga SALN, no, para dahil ang posisyon ng prosecution, yung total assets and net worth, ang kabuong yaman, no, ng respondent at sa kanyang asawa, at kasama na din ho yung sa kanilang mga negosyo, no, na so yung total assets ho yan nakalad sa SALN is more, no, higit ho nakalagay dyan kumpara doon sa mga kinita, no, noong panahon na yon, no, ng respondent ho, no, at kung ano yung declared income niya, doon ho yan nakapaloob doon sa ITR. So sa aming pananaw, importanteng dokumento ho yan. Okay, meron daw pong tinatayang 90 witnesses ang depensa na ihaharap po. Ano po pantapat ng prosecution dito, Attorney Tolosa? Tama. Well, una-una, tama ko, although they have 90, we anticipate that they would not be presenting all of them. Kaya nga ho, ang hiningi ho nilang trial dates are 30 dates ho, no? Pangalawa, actually madami ho dyan sa mga witnesses na listed in their pre-trial brief ay
witnesses na ho namin, no? So, in fact, kami ho ang unang magpepresenta sa mga yan, no? So, at dun sa mga ibang witness naman ho na they will be presenting, we'll be ready to cross-examine them when they're presented in court. Ang sa huling tala po, 57 ang witnesses ng prosecution. Tama po, Attorney Tolosa? Or, Tama kayo. ilan po ang pieces of evidence naman na ihaharap po ninyo? This is around 480 plus. 480. Ang dami nun, attorney. Masyado mabigat yun. Pero kung susumahin po, kung titingnan ninyo yung bigat ng testimonya ng iyong mga saksi, pati po yung mga piraso ng ebidensyang inyong ihaharap, paano nyo ba tuturing ito? Pasok ba sila doon ito sa tinatawag na reasonable? Kasi may standard, Joel, hindi ba? Reasonable o maximum certainty of conviction, attorney? Well, to clarify, ma'am, yung kung nasabi nyo no, na quantum of evidence, those apply to criminal cases. No? But ang impeachment court, hindi ho to tinuturing na criminal case. No? Dahil sa dulo ho nito, wala naman hong magiging pagkakakulong, no? Na magiging penalty. No? Yes. So dahil ho dito, iba ho ang standard, no, or quantum of evidence required. No? Wala hong nakalagay, no, sa konstitusyon kung ano exactly, no, ang mag-a-apply dito. Hence, kasi ho, ito both a political, Yes. no, and also legal, no, accountability mechanism. No? So hindi ho siya purely legal. So in the end, ang magiging batayan ho dito ay dapat ang mga senator judges are expected ho, no, na magpasya, no, na naaayon ho dun sa mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang filing. Sa pinakasimpleng paraan, attorney, mabigat bang ebidensya nyo para sapat para ma-convict si Vice President Sara Duterte po? To clarify, no, yung hong judgment, yan ho ay reserved by the Constitution, no, sa ating mga senator judges. So, respeto po natin sila sa kanilang desisyon na yan. But what we could say is, no, sisiguraduhin ho namin na maglalatag ho kami ng malakas na ebidensya, no, para sa dulo ho nito, hopefully makita ho nila, no, na itong articles of impeachment nito ay sinusuportan ho talaga ng matitibay ng mga ebidensya. Okay, huling tanong na lang. Among the articles of impeachment, bakit ang binanggit nyo uunahin ninyo yung yung grave threats? Well, unang-una ko siguro yan ang pinakamadaling maunawaan at masubaybayan ng ating mga kababayan ho, no? At pangalawa, with respect dun sa mga factual issues, tingin ho natin dyan ho ang easiest to prove, no? Dahil yung hong mga binigkas na nagko-constitute ho, no, nung impeachable offenses, which is ho yung pananakot sa President, sa First Lady, na former Speaker, pati ho yung fact na nagkaroon na ng assassination plot, no? So hindi lang dalawa ho yan, yung pananakot, grave threats, pati yung fact na inamin na nagkaroon ho talaga ng assassination plot, no? Meron ng pagkakasundo with an assassin, no, to carry this out. So yan ho, madali para ho sa amin, mas madali na yung mga patunayan dahil nakita naman ho natin lahat yung mga video footage at never naman ho yan dininay. Okay. Meron pong nakalipas sa mga impeachment trial, Attorney Tolosa, meron ba kayo natutunan doon ng mga strategy na pwede niyong gamitin para dito sa prosecution naman ni Vice President Sara Duterte? Tama ho. No, I think more than anything, yung hong let the strong documents speak for themselves. No? Maalala ho natin nung nag-simula ho yung impeachment proceedings, no, ang suporta ng mamamayan hindi ho ganun pakalakas nung simula, no, pero nung nagsimula na hong mailatag, no, dun sa paglilitis sa malakas na ebidensya tulad ho ng mga bank records, SALENS, at mas yan na ho ang nag-determine, no, kung ano ho yung naging outcome ng impeachment proceedings. All right. Attorney Tolosa, thank you, sir, and good morning to you. Good luck. Good morning, On sir. Monday, Thank you. Maraming salamat ho at good morning ho ulit sa inyo.